Jalen Green at Twin Tower ng Lakers, nagpa-practice na yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Maganda naman ito para sa Houston Rockets. Dahil ang kanilang future star player na si Jalen Green ay walang balak na umalis sa kanilang kupunan. Lalo at nasa huling taon na ito ng kanyang kontrata. Pero panigurado naman na mabibigyan ito ng contract extension dahil na rin sa kanyang impact at nagagawa niya sa kanilang kupunan. Na possible na nga itong maging all-star sa susunod na season. Na kung saan ay nag-average ito last season ng 19.5 rebounds at 3 assists per game. At last season nga din ay nagkaroon ng kanilang kupunan ng 11-game winning streak. Nakamuntikan pa nga silang makapasok ng play-in tournament at wala pa nga noon si Alperen Sengun dahil sa injury. At si Jalen Green nga ang nanguna sa kanilang kupunan sa mga oras na yun na may average na 28 points per game. Pero kahit ganun mga idol ay willing ang Houston Rockets na i-trade pa rin si Jalen Green. Na kung matatandaan ay bago ang trade deadline noong nakaraang season, ay nag-offer ang Houston Rockets dito sa Brooklyn Nets para makuha itong si Mikal Bridges. Pero hindi nga dito pumayag ang Brooklyn Nets, na kahit hindi na-trade si Jalen Green mga idol at sa kabila ng maganda niyang performance last season, ay willing pa rin na i-trade ng Rockets si Jalen Green para makapasok sila ng playoffs. Lalo at mas nakikita ng Rockets na mas better player ang kanilang number 3 overall pick ngayong taon na si Reed Sheppard kesa kay Jalen Green. At dahil na nga rin ito sa ability niya sa passing, scoring at playmaking, na lalo pang ang tumaas yun after ng Summer League. Kaya nakadepende rin sa performance ng kanilang number 3 overall pick ang magiging desisyon nila na kung eti-trade pa ba nila si Jalen Green. Na ang isa pa nga sa problema ng Rockets ay kailangan na nilang mag-offer ng estimated na tag $225 million contract extension kana Sengun at Green. Na makukuha nga din nila ang max contract kapag nakasama sila sa All-NBA team selection. Kaya hanggat hindi pa nakakakuha ng contract extension itong sila Jalen Green at Alperen Sengun, ay maaari pa talaga silang i-trade ng Rockets, pero ang good news ay kahit ma-trade man ng maalin man kana Sengun at Green, ay makukuha pa rin nila ang max contract sa ibang kupunan dahil nasa rookie contract pa lang naman sila. Lalo at sabay nga sila na pumasok ng NBA noong 2021 draft class. Kaya tingnan natin mga idol, kung magiging maganda ba ang pagsisimula ng season ni Jalen Green sa Houston Rockets next season. Samantalang Los Angeles Lakers gagayahin na ata ang kanilang ginawa noong 2020 sa NBA bubble, na kung saan ay meron silang Twin Tower sa loob ng court. Alam naman natin na meron noon ng Lakers na JaVale McGee at Dwight Howard na kasama ni Anthony Davis bilang mga sentro. Kaya naman ay malaya pa noon si Anthony Davis na makapaglaro bilang power forward. At mataas pa nga ang mga games appearance noon ni Davis. Pero simula kasi na maging sentro ito ay unti-unti na nga itong bumaba. Kaya naman dahil sa pagkakadagdag ni Christian Coloco na pinag-sign ng Lakers sa kanilang 2-way contract, ay possible pa nga itong gawin na standard contract lalo na kung maganda ang ipapakita niya sa training camp at preseason games. Sa kanyang rookie season sa Toronto Raptors ay 58 games lang itong nakapaglaro. At dahil na nga rin ito sa blood clot issue na nakita sa kanya, kaya naman sa buong taon last season ay hindi ito nakapaglaro hanggang sa i-waive na ng Raptors ang kanyang kontrata. Kaya naman ang maging available at healthy na si Coloco na kung saan ay naging cleared na ito para makabalik sa paglalaro sa NBA, ay dito na nga agad ito nag-sign sa Los Angeles Lakers. Ang maganda pa nito ay kasama ni Christian Coloco ang former Los Angeles Lakers na si JaVale McGee sa kanyang mga workout na ginagawa. Kaya naman ay mabibigyan ito ni McGee ng mga advice at tips kung papaano maglalaro kasama nila LeBron at Anthony Davis. Na kung titingnan ay may pagka-similarities nga rin ang laro ni Christian Coloco dito kay JaVale McGee at kahit sa kanilang pangangatawan. Na pagdating nga sa depensa ay halimaw talaga ito sa area na ito. Pagdating naman sa opensa ay panigurado na marami siyang lob pass na makukuha kana LeBron at Anthony Davis. Alam naman natin na mahusay rin na passer ang nasabing dalawang superstars. Kaya kahit papaano ay nagkaroon ng extra size ang Lakers para makasabay sa mas malalaking lineup ng kanilang mga makakalaban next season. Lalo na itong si Anthony Davis na gustong-gusto na bumalik sa paglalaro bilang power forward. Kaya asahan din natin na mas tataas ang mga numero ni Christian Coloco next season dito sa Los Angeles Lakers kesa sa kanyang rookie season sa Toronto Raptors. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na ibabalik na ng Lakers ang kanilang Twin Tower lineup next season?